Hello, hello, hello everyone! Andito na naman tayo sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors. And as promised, kasama natin walang iba kundi si Mr. Romeo Yap, na sasabayan tayo sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Let's praise the Lord! So Sir Ome, nako, nakapagpa-ash ka ba nitong nakaraang Ash Wednesday? Wala na hubang marka? Wala na ang marka, Nawala pero na. alam po ninyo, ito ay magandang paalaala sa atin na nasa panahon na talaga tayo ng Kwaresma at sana maiba. Maiba in the sense na may konting pagninilay, di ba, along the side at nadadagdagan yung panahon natin para makapanalangin. At mas madalas pag ganyang panahon, nakikita lagi yung sorrowful side. Pero there's always hope in that cross, di ba? Yung iminarka sa atin, may pag-asa doon kasi hindi naman nanatiling patay ang ating Panginoon. So Sir Ome, didiretsuhin ko na ang maraming tanong na hinihintay, Sige di ba? po. Kasi nabanggit nyo po as a professional, nag-handle ka po ng mga court cases. Yes po. So humaharap ka talaga sa korte. So ibig sabihin, you must be a man of integrity. Dapat po kapanipaniwala ka in terms of your academic credentials and also po yung expertise nyo. Kasi kung hindi lang yung pangalan mo ang nasa linya, kundi hindi lang yung reputasyon, kundi yung kaso Opo. na iyong hinahandle. Kawawa po yung kliyente mo kung... So, marami ka na po bang naging karanasan? Of course, ipoprotect natin yung kanilang mga identity. Opo. But in general terms po, yung sitwasyon ng pamilyang Pilipino, kumusta po ba ang inyong mga kinakaharap? Tingin ko po malaki ang problema natin sa pamilyang Pilipino sa ngayon kumpara dati. Mas komplikado na po kasi ngayon eh. Ang society natin, ang demand ng society natin sa bawat individual, lalo na sa pamilya. Ang economy po natin hindi maganda. Kaya isa rin po yan sa mga nagiging dahilan ng problema ng isang pamilya. So, nung araw pa naman, ang cause ng sorrow ng tao ay yung broken families. Opo. So, kaya lang ngayon, mas pumapasok na yung legalities. Nung araw kasi pag hindi na nagkasundo, hiwalayan na lang, tapos na. Pero ngayon, mas may legal foundation na. Opo. Kaya yan yung kinakailangan yung expertise ninyo, nahaharap kayo talaga sa korte. Opo. Sa inyong karanasan po ba, in general terms ito, talaga bang agrabyado ang babae lagi? O may mga kaso tayong naaagrabyado rin at nagdadalamhati ang mga lalaki? Sa akin po experience, ilang dekada ko na, no, na pagharap sa korte, paghawak ng mga cases, mga annulment cases, tsaka yung mga marriage counseling na nakakasalubong ko, marami po babae. Hindi po dahil sa mas agrabyado ang babae. Ang lalaki po kasi hindi masyadong nagsasalita. Hindi sila proud na may mga ganong issues, kaya hindi masyadong nare-reveal. Kaya nga po kung titignan nyo sa mental hospital dati, mas marami lalaki kaysa sa babae. Kasi ang babae, they can easily express So may themselves. outlet. May kumbaga. outlet po, So sa oo. mga kalalakihan pala, they just keep it to Yes. themselves. Tapos parang kung tapos na lang, ganun Ganun na lang, po. moving forward kahit walang closure. Yes, ganun Ako po. parang talaga may mga hugot lines. So pero dun ho ba sa mga paghihiwalay na nahahandle po ninyo, are there abuses? Marami po. Both Ang ways. abuses, both ways. Both ways. So sa pananaw ho kasi it's a myth now. Masasabi mong myth lang pala na laging ang babae ang naaabuso. Dahil sinabi nyo as a statement both sides. Both side po. Of course, physically po, marami sa verbal and physical abuse. Marami po sa mga kababaihan. Sa lalaki, usually mga verbal. Pero magugulat ka, may mga physical abuse din. Sa lalaki. Sa lalaki, meron din Pero po. hindi sila yung complainant. Sa mga hinahandle mo po, lalaki po ba Wala ang pong complainant? nagko-complain na lalaki. Na, laging babae ang kasi po ang bawsi natin was designed for Women. protection of women and children. Hindi po kami pwedeng mag-file ng complaint. Physical abuse, siguro po pwede yung sa criminal aspect, yung physical. Pero yung sa'yo, civil case kasi yan, Usually category po. niyan. Meron din pong criminal case pag bawsi ang hinawakan ko.
Halimbawa po, may complainant na babae na may psychological abuse. Doon po ako papasok to prove na meron po talagang psychological abuse. Pero Sir Ome, sa pag-handle mo sa cases na to, wala nang pag-asa. Kasi ibig sabihin, pag nagkorte na kayo, hiwalay na talaga sila eh. Meron pong, sabihin na natin, ang mga very rare cases na nag-file na po ng annulment, halimbawa. Then, habang nagkakaroon po ng annulment, nagkakasundo. Aba, may mga Meron po, ganon. pero very ano po yun. Kumbaga, very Very rare po rare. yun. Marami po kasi kaming cases has been separated for several years na. Last week, umattend po ako ng court hearing in Cavite. Alam niyo po ba kung ilang taon na silang hiwalay? Ilan po? 41 years. Wow naman, 41 years na silang hiwalay. Yes, At opo. alam niyo ho ba kung ilang taon muna silang nagsama bago dun sa paghihiwalay? Ay nako, 4 years lang. Ah, maikli lang. Maikli lang po. Oo. May mga anak ho ba yung mga yan? Meron po. Oo, ito So yung- bakit po kinakailangan pa 41 years ng hiwalay? Bakit pa kami pupunta sa korte? May mga legal implications po kasi. As long as you are married po, kahit yung bangkay nyo, may right ako. Ay, oo nga. Di ho ba? Oo, May mga cases na gano'n, na may kinakasama ng iba, may pamilya na din namatay. Issue po yun. Doon ka pa rin sa legal mo, yun pa rin ang pwedeng humawak kahit sa Kahit bangkay po mo. hindi na maghahabol, yung Yes. kumbaga hiwalay na, sige na bahala kayo ano gusto niyong gawin. Okay lang Pero, po yun. Okay lang. Pero syempre, di ba, tatawagin ka pa Yes. rin. Kasi sa dokumento, legally, Correct. ikaw pa rin. Halimbawa po, nasa ospital kayo, i-release yung Bangkay. mo. Oo, tama. Hahanapin po yung legitimate family. Oh. Hindi niyo po pwedeng sabihin, ay 30 years na kaming Oo. partner. Oo. Ako na po ang nag-alaga dyan. Hindi po i-release sa'yo yun. Nako. So Sir Ome, yung kinukwento mo, very interesting ha. Opo. Akala namin sa mga celebrities lang yun Hindi nangyayari. po. Kahit pala ordinaryong tao, Yes. maaapektuhan pala kami. So, pero nire-recommenda mo po ba talaga na maghiwalay na lang? Ganun ba kadali yun to decide on that? Hindi po, kasi unang-una siyempre, first and foremost po, kailangan i-mend natin. Tulungan po natin na mabuo. Kasi hindi lang po yan about dalawang tao eh. May mga anak pong involved eh. Yes. At alam naman po natin yung implication. Kapag ang dalawang mag-asawa naghiwalay, torture sa mga bata yan. Di ho ba? Una, kanino sasama, paano yung support. Tapos ang pinaka-worst po niyan, pag nag-asawa ulit, yung tatay o yung nanay, nagkakaroon ng mas lalong division. So, displaced na yung Opo, kasi anak eh. magkakaanak po yan, magkakaanak. So sila, sino ngayon sila? So napakaano po yan. Samantalang kung tutuusin, sila yung legal na Yes, pamilya. opo. Pero dahil sa mga pangyayari, sila ngayon na naging illegal. Yes, tsaka Tama? tama Hindi po. niya alam saan siya Oo, papanig, saan correct siya po. sasama. So sila yung pinaka-affected. Kaya po, as a matter of principle, as a professional, and as a Catholic po, no? Yes. As a Christian, tulungan po natin mabuo as much as possible, as much as we could. Kung kaya po nila mag-marriage counseling, sana po magkaroon po ng malupit na marriage counseling talaga. Huwag po nating sukuan agad. Pero there will be cases po na hopeless. Talagang may mga cases po talaga na mas mabuti pa po paghiwalayin na natin kaysa magpatayan pa po yan. So, Sir Ome, parang ang nakikita ko dyan sa sinasabi mo na no other way pag pumasok na ang violence. Yes. So, yun Opo. ho yung irreparable, no? Yes, Kaya opo. lolos and lolas, meron ding hangganan. Sinabing malinaw na sa doktrina natin as Catholics, kahit anong relihiyon naman, actually po. ninanais na mapangalagaan yung sanctity of marriage. Pero pag pumasok na ho ang pang-aabuso, physical talaga, kasi matter of life and death na Yes, yun. opo. Ano ho ba ang marerekomenda nyo? Kasi ang lolos and lolas ang taong bahay eh. Yan ho yung nakakakita ng pangyayari, pero they are quiet. Opo. Kasi wala na silang authority, wala na silang power, nakikitira na lamang sila ngayon sa kanilang mga anak. Pero ano po ba yung red flags na pwede nating ma-recommend sa lolos and lolas natin? Well, kung nakikita po nila na ang violence po kasi it could take in the form of verbal violence. Pwede pong nananakit, pwedeng pinababayaan ang pamilya. Those are red flags po na dapat tutukan natin. No? Ngayon, kung may pananakit na po yan, ako po, sa experience ko, no, mas maganda ipablatter po nila. Paano po ba yung blatter? Saan sila unang pupunta? Pupunta lang po sila sa barangay. Ayun. Magpa-record lang po sila na nagkaroon ng pananakit. Kasi po yung pangalawang pananakit, di nyo na alam kung gaano kagrabe.
Maaring yung unang pananakit po, sampal-sampal lang, tulak-tulak lang. Pero nakalusot siya ron eh. Konting sorry lang. Minsan nga, hindi pa nga nagsosorry. Di po ba? Yung susunod, di na po natin alam kung anong pwedeng mangyari. So in other words po, Sir Ome, ito ay para sa kaalaman nating lahat, tayong mga viewers, walang exempted no? Opo. Hindi natin mahuhulaan. Hindi Yes. po mo sweet itong mag-asawang to ay walang pwedeng mangyaring violence. So pag naramdaman na po yun, to take action pala talaga agad. Sa akin pong experience, dapat po. No? Kasi kung darating yung panahon na gusto mong ipaligal yung annulment ng kasal ninyo dahil sa mga pananakit o extreme na mga ginagawa kahit sa mga bata, no? Yung kapabayaan, kakailanganin po itong mga ebidensyang to eh. At siguro, sir, parang may hope dyan sa sinasabi mo. Kasi kung pinablatter na, kung talaga namang hindi sinadya, nagkabiglaan, hindi natin masasabi anong mga dahilan, maiiwasan na Yes. yung ikalawa. Kasi alam niya po eh, May alarma na eh. may alarma diba? na. Tsaka sana, pumayag siya. Mas maganda kasi kung ipapablatter mo para hindi mo siya ipakulong o kasuhan kasi asawa mo yun eh. Yun po kasi yun po yung nature ng Pilipina eh, na hindi ko siya kakasuhan kasi mapapahiya ang pamilya, kasi baka makulong, kawawa yung mga bata. Yung sarili mo, hindi mo alam na nilalagay mo in danger. Na pag ikaw ang may nangyari sa'yo, mas kawawa ang bata. Maiiwan mo na siya eh. Maiiwan yung mga bata. So, ibig ba sabihin nito, sir, talagang umaabot ba ng ganun kalala Opo. ang physical violence Marami po. Marami po tayong cases na ganyan na hindi na lang po nagsasalita dahil nahihiya, ganon. Tsaka parang pinipreserve din yung Opo. pamilya kasi paano rin lalaki yung mga anak na Wala yung directly ay tatay. naapektuhan, di ba? Tsaka parang ayaw nilang pabilanggo kung sino man ang nanakit, Yes. kay babae o kay lalaki, just to be fair, di ba? Ayaw ipabilanggo kasi paano yung anak ko lalaki, walang magulang, Tsaka- dahil malalaman kinulong sa pananakit Tsaka doktora kasi depende sa socio-economic status ng babae kasi lalo na wala kang trabaho. Pag pinalayas mo yung asawa mo dahil sinasaktan ka, paano mo bubuhayin yung mga anak mo? So yun po yung mga traps eh, sa mga kababaihan natin na kaya kahit na they were being abused, nagtutuloy-tuloy pa rin. Kasi, nanahimik na lang. kasi lalo na yung mga babae nga na dinivote yung time nila sa family, nawala yung career opportunity nila. So paano po nila bubuhayin yung mga anak? Kaya tinitiis po yung situation. Pero Sir Ome, kung ako naman ay nabugbog, di ba? Tapos sabi mo, kinatakot ko ay paano kami mabubuhay, di ba? Kasi kumbaga sinilence ka na, economic sabotage yung para sa akin, di ba? Pero paano naman ako mabubuhay kung namatay ako sa bugbog? Tama po yun. Di paano ako magsisimula? Paano ako magiging nanay? At saka, doktora, hindi lang po ito about physical. No? Kasi yan, nagpe-fade naman yan eh. Pag gumaling nga, wala na po yan, peklat na lang yan. Tama. Pero yung pagkatao mo, yun po yung mabigat. Nasisira. Nasisira yung pagkatao. respeto mo sa sarili mo, yung tiwala mo. Saka as a person, as a human being, dapat may experience mo yung maging masaya, maging protected ka, yung pagkatao mo, maging maayos. Nawawala po lahat yon kapag ikaw ay nasasubject o ikaw ay nakakaranas ng violence sa buhay mo. So napakaganda po nitong ating tinatalakay ngayon. It is something serious kasi ang nakikita ko dito, Sir Ome, hindi ito tungkol sa economic status, ano? Parang nagaganap ito, tong violence na to, within the family. Kay mayaman ka, Lahat po. kay mahirap ka, kay matanda ka, Yes. kay bata ka, kay mahaba na pinagsamahan nyo o bago pa lang. Kaya in that sense po, ngayong mahal na araw, ang dami na palang nagpipinitensya. Kung nananahimik sa loob ng pamilya at minsan baka kasali kami, no, yung mga silent onlookers. Opo. Di ba, member of the family, alam mong nabugbog, pero baka minsan nagiging dahilan din kami kasi kakasabi na, para huwag kayong maghiwalay, patawarin mo na lang. Pero pag may violence talaga, no, may pang-aabuso, medyo stop muna tayo, look back, at tignan talaga, at tignan ano yung tamang aksyon na Tama dapat po yan. na hakbangin na ating gagawin. Pupunta naman ho tayo dun sa mga adoption kasi narinig ko sinabi niyo Opo. last Monday na nag-handle din kayo ng adoption Custody po, cases, adoption, custody. Paano po yun? Humaharap kayo sa court para patunayan na able yung bagong pamilya Yes. na kukup dun sa Opo. magiging anak. Isa po yun sa nire-require minsan ng korte. Minsan po kahit embassy, halimbawa dadalhin niyo yung mag-adoptive parents, pinapa-assess po yan kung yung mag-aampon o magiging custodial parents ng bata ay
mentally fit. Kasi di ba naririnig nyo, ang dami nag-a-adapt sa Totoo. US, pero inaabuso Totoo. yung mga bata, ginagawang sex slave, So, kung ang ano-ano. hirap naman ng trabaho nyo, sir. Kasi parang nasa kamay mo yung buhay ng Yes. ng Opo, bata. kasi pag sinabi po namin na hindi yan mentally fit, hindi ho matutuloy yung adoption process. So, kawawa din naman yung adoptive Kasi, parents, opo, no? tsaka yung bata, baka naman yung future niya mas, Maganda sana. magiging mas maganda sana. Kaya lang, we have to protect the child. Yan po yung pinaka-importante. So, napaka makulay ng inyong ginagawa. So, pagharap nyo lagi sa korte, parang matter of life and death lagi. Freedom po nila actually sa mga nagpapaanal. Freedom po nila yon, tsaka maibalik yung self-respect nila. So, sa haba po ng hinarap nyo na, yung karanasan na yan, kailan ho naging dumami? Kailan siya dumami? Anong dekada ba yan? Mas marami na ba kasalukuyan kumpara sa dati? Mas marami kang cases ngayon? Tingin ko mas open ngayon lang. Mas yung batas natin mas naiintindihan ng mga tao, mas ina-avail po nila, ganon. Pero tingin ko pares lang ng intensity niyan before tsaka ngayon. Oo. Mas ano lang po ngayon, kasi po alam nyo, when you file an annulment, medyo may gastos po yan. Kaya yun yung nagiging parang konting restriction. So, sir, pag walang pera, malabong maanal. Hindi po totoo yun. Pwede po kayong lumapit sa PAW. Kung halimbawa po, lalo na kung sobrang abuse nyo, kumpleto naman kayo sa mga dokumento, yung nga sinasabi ko mas maganda sana kung may mga dokumento kayo, naipon nyo lahat yan, kahit mga text messages, yung minumura ka ng ano, gano'n, i-record nyo po yun. Kasi hindi nyo alam kung kailan nyo magagamit yan na pang-protection nyo sa sarili nyo. Kahit po walang pera, pwede pong lumapit sa PAW. Yun nga lang po, mga kailangan ka pa rin na psychologist. Pero kakatulad ko po, socialized naman ako eh. So, depende sa hinaharap, tsaka yung, Opo. yung gravity ng kaso na Opo. Kasi kinakaharap, kung kung very complex din, di Kapag ba? po may mga ebidensya kayo ng pang-aabuso, ipunin nyo po. Kahit po sa PAW, matutulungan po kayo. Kahit wala kayong ganong kalaking halaga, pwede po sa PAW yan. So, Tinatanggap Sir po. Ome, okay, yan yung sa legal side, doon kayo nag intervene. Pero, tinatanggap din po ba yan sa simbahan? Sa simbahan, yung paghihiwalay, yung annulment cases? Opo. O magkaiba yan? Dalawang separate na kaso Ang yan? sa akin pong pagkakaalam, no, dalawang klase po kasi ang annulment sa atin. Yung isa po is Catholic Church annulment. So, alam ko po, liberal na nga ang, ibig sabihin po, mas pinadali na yung proseso ng Catholic annulment ng mga marriages po. No? In fact, parang mas madali na nga po no? Yun po ay sa Catholic Church. Para pag na-annul ka po sa Catholic Church, pwede ka ulit mag-asawa. Pwede ka ikasal Ulit, opo, Oo. sa Catholic Church, no, sa ceremony ng Catholic Church. Pero po, yung sa legal, hindi ka pwede mag-asawa hanggat di po kayo na-annul. So, kung di rin po kayo na-annul, hindi rin po kayo makakapagpakasal ulit sa Catholic Church. So parang sabay nga yan. Kailangan so pag po- nagproseso ka, parang dalawang Opo, paayan na opo. maglalakad Pero ng magkasabay. maganda po unahin yung legal. Legal. Kasi kahit ma-annul po kayo sa church, hindi ka naman na-annul sa legal, parang hindi mo rin po magagamit yon. So unahin po nila yung sa legal. So sir, kunyari may mga apoton lolos and lolas natin. Siyempre ginagabayan naman yan ng panalangin at sabi mo nga, free will yan nung may katawan, di ba? Pero may mga apo sila. Meron ka bang marerekomenda na guidelines na kahit papano ay makikita nila na, teka muna, medyo may nakikita tayong red flags na tinatawag. May ganun po ba? Opo, marami yan. No? Although kasi dapat bilang lolo at lolas, adept din tayo sa mga nangyayari. Yung mga trend, manood din po sila ng mga, kung ano yung kinalolokohan ng mga bata, maintindihan nila yon. Kasi kung hindi nyo naintindihan yon, hindi mo malalaman kung ano pa ba yung pinagagagawa na anak ko, normal ba yan o hindi. So dapat ano po tayo, medyo kahit may edad na tayo, naintindihan po natin ano yung uso ngayon. Para kasi sabi nga natin sa amin po kasi sa ano natin, hindi mo malalaman kung ano yung abnormal, kung hindi mo alam yung normal. Normal, Di ho ba? tama So po. dapat naintindihan nila, nakikipag-usap sila sa mga bata, ano ba yung mga in ngayon, ano yung out, ganon. Para makita po nila kung may kakaiba. At kung may nakita po silang kakaiba, ano po ba yun? Like, umuwi na ng gabi na, napapansin mo na ang dami ng alibay. Sino-sino yung mga kasama niya, yun po dapat yung mga ano. Kasi yung apps po ngayon, napaka-helpful. Kasi kung wala pong tinatago isang bata,
katulad po kami, yung sa anak kong babae, pag yan, kasi tinitrain ko po siya maging independent. Sabi nga ng mga kuya, pahaya mo mag-commute yan para matuto. Ganun palagi nasabi ng mga kuya. Sabi ko, depende, kung wala siyang bag, hindi traffic, okay lang na mag-commute yan. Pero kapag ako traffic, umuulan, susunduin yan. Kasi ang hirap po pagod na, tas ang hirap pa nung pag-aaral, ang daming assignment, ang daming exam, ganon. Palagi po yung pag-aalis, may app po sa cellphone na real time nasaan siya. So baka gusto pong matutunan niya ng mga parents, ng mga lolo, lola. Total, wala naman po For tayo safety. For safety po. Oo. Ituturo po sa kanila no, sa cellphone, sa apps. Wala akong bayad yun. Nakikita po nila kung nasaan mismo yung apo nila. Kung o yung baka may nangyayari na sa Nasaan- oras na yon, bakit ang tagal-tagal yun yes, doon, oo. di ba? Tsaka nasaang lugar. Exact po yun. Sasabihin po sa inyo kung nasaan. So ito pala ay mga pang-safety Opo. precautions natin. Lolos and lolas, hindi masama yun. Hindi naman yun ngingialam no, sa kanilang hindi po. pribadong buhay, kundi para masubaybayan lang natin. Pangalawa, sir, dapat yung mga apo naman, na naman ang kausapin mo, wag na maglihim. Kasi di ba, yung mapitik ka lang ng boyfriend mo, boyfriend Oo. pa lang, pinitik ka na. Di ba, medyo kwidaw ka na nun. Opo. At sasabihin mo, hindi, na ano lang naman ako nakakurot lang ako. Pero these are signs, di ba? Ah, yes. Na kung ngayon pa lang kaya mo akong saktan, paano pa kung tayo na'y mag-asawa? Tama ka doon, Doktora. You're very right at that. In fact, ako, no, in my long years of experience in handling cases like that, palagi ko sinasabi sa mga babae, kung boyfriend pa lang, sinisigawan ka na. Hindi pa nga yung pitik Oo. Sinisigawan ka Boses na. pa lang to. Boses pa lang to, ha. Iwanan mo na yan. Hindi magbabago yan. Magsosorry lang yan, pero uulitin niya yon. At harsher. Harsher ang kasunod, paggrabe ng paggrabe. So huwag mo na hintayin mapitik ka. Lalo na kung pinitik ka, iwanan mo na yan. Hindi ka mahal niyan. I'm very sure of that. Ang lalaki nagmamahal, poproteksyonan ka. Naku sir, ganyan ang sinasabi Diba? mo, ulitin mo yan. Dapat marinig ng mundo Di ba? yan. Ang taong nagmamahal, hindi ka sasaktan. In fact, pag dunggol nga lang siko mo, di ba, doktor? Ay, naku. Sasaluhin ka agad. Sasaluhin ka. Parang ramdam niya yung pain mo. Kung minumura ka niyan, sinisigawan ka niyan, hindi ka nire-respeto niyan. Lalong hindi ka minamahal niya. So, iwanan mo na yan. Huwag mong panghinayangan yan. Sabi nga sa amin, he's a piece of garbage. Or, sorry sa word, he's a piece of shit. So, iwanan mo yan. So maganda itong pinag-uusapan natin kasi in actuality, nag-handle na kayo ng paghihiwalay. So bago tayo pumunta doon, eto may pag-asa nga na pinipresent sa atin ng buhay at ang Diyos, yung proper guidance Tama ng po. pagpili ng mapapangasawa at makakasama sa buhay. Opo. Kasi pag kinasal na nga, wala Yun na. nang sulian di ba? Yes, opo. Tapos laging malaking konsiderasyon pag may mga anak. Opo. Pero sir, sa karanasan ho ninyo, pag sinasaktan ba ang asawa, may posibilidad na saktan din ang mga anak? Hindi po nawawala yon. Kaya mapapansin niyo, di ba, Doktora? I'm sure marami na kayo na-encounter na ang tatay na nananakit ng asawa, usually nananakit din ng mga anak. Nangyayari po yan. Pwede po mangyari. Kasi behavioral issues na po yan na naka-ingrain sa kanya. Na hindi nila makontrol yung sarili. Yes. At parang hindi normal yun, sir, no? Kasi normal lang nagagalit tayo, pero hindi normal na mananakit tayo. Tulad po ng sinabi ko, kung mahal niyo ang isang tao, aso nga lang po, doktora di ba? Minamahal natin yung aso Totoo. Ayaw mo masaktan, pinapaliguan mo, binibigyan mo ng gamot, kinikare mo. Ano pa yung anak mo? Totoo. Di ba? The moment that you lay your hands sa mahal mo sa buhay, ibig sabihin nun, hindi mo siya mahal. Iba po yung punishment because of may nagawa, no, yung anak mo, paluin mo ng konti sa puwet, gano'n, although bawal nga ngayon yan, no? Pero ibang klase po yun. Kasi pagmamahal na masakit yun. Para bang alam mong masakit ka, ikaw yung palo mo, uno lang ang effect, pero sa'yo, gis na ho yun. Ang sakit sa'yo no, pag pinalo mo yan. Pero kailangan mong gawin. Something, iba po yun. Iba yun. Pero kapag sinasaktan na yung bata, ibang usapan na po yan. Ang asawa, basta tandaan niyo po yung sinabi ko, kapag po ang asawa niyo sinasaktan na kayo, iwanan niyo na po yan. Hindi ho magbabago yan. Magsosorry lang ho yan. Tama. Magsosorry yan kasi takot siyang makulong.
So lolos and lolas, para nagtataasan ngayon ng mga kilay natin, ano? Andun ho tayo sa worst scenario kasi. Pag nangyari na ho kasi yung violence, tulad sa inyong karanasan, di ba? At ito ay may mga studies din talaga. Hindi talaga walang tao, karapatan pantao natin Opo, yun. tama Yung po yun. sinasabi natin self-preservation, na no one should lay their hands on us. Ang magle-lay hands lang sa atin ng Panginoong Diyos. Tama. Pinipray over tayo, tinitake care tayo. Kaya maging mapanuri, vigilant tayo na pag may nagaganap na ganito sa loob ng pamilya natin, ay maging maingat tayo. Tama po. At dapat buo rin yung isip. At sinabi naman ni Sir, may hope eh. Kung sa unang level pa lang, may mga counseling, Meron may po. mga therapeutic sessions na pwede naman i-avail, pero hindi pwede yung negligence. Opo. Hindi pwede yung kapabayaan na, hindi, maghihilom na lang yan ng kusa. Hindi po. Kaya ngayon sa programa natin dito sa 20%, binibigyan natin ng pag-asa kahit nasa gitna ng kadalamhatian, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. So Sir Ome, meron ka pa bang ibang mga paalaala sa pamilyang Pilipino in general? Ang goal po natin ay i-preserve ang family. Hindi lang para sa individual na pangangailangan natin sa relationship, kundi sa mga bata lalo na. Meron pong solusyon. Meron pong mga tulong na pwedeng ibigay. Lumapit po tayo sa mga professional kasi malaki po ang magagawa nila. Huwag po tayong magbasa lang sa internet, makinig sa internet. Hindi po. Marami po tayong mga professional na willing tumulong, na hindi po kayo gagastos. Marami po tayong hotline. Kahit sa telepono, kung ayaw niyong maistorbo kayo or ayaw niyong makilala kayo, marami pong paraan para kayo po ay matulungan ng mga professionals. Sir Ome, isang katanungan na lang, pero alam ko napakalawak ng tanong. Yung tanong na kanina violence, kasi maingat tayo dyan, clear cut tayo. Pero paano naman yung naabuso ang damdamin ng asawa? Yung bang ang dami-dami pa ulit-ulit na lang cheater, o in other words, diba? So, paano naman yun? Kasi yun, parang wala kang makikitang ebidensya nun eh. Pero durug na ang puso kasi ilang beses ka nang niloko. Oh. Doktora, isang araw ang discussion natin dyan. Oo nga, alam ko. Pero hindi ko kayang palagpasin kasi kahit katiting lang. Okay po, ganito, no? Kung repetitious na po siya paulit-ulit, let go. Let go. Hindi na po yun, hindi yun normal. Kung paulit-ulit niyang ginagawa sa iyo yan, siguro isang beses patawarin, pag-usapan nyo ano yung issue. Bakit umabot sa ganung punto? Pero siguro kung paulit-ulit na po yun, hindi na po yun natsambahan. Kasi nga po tulad ng madalas kong sinasabi pag nagle-lecture ako, anong pagkakaiba ng isang lalaki at isang babae? Ang pagmamahal po sa akin, sa experience po bilang psychologist, hindi po sapat. Na porkit magkamahal natin isa't isa, hindi aabot dun sa infidelity issue. Kasi po, ang lalaki po ay iba ang aming psychological structure. Hindi ko dinidepensa ang pagiging namin, cheater, no? Pero iba po ang psychology namin. No? Para kaming leon, ang society natin, ginagawa kaming pusa. So, ang hirap po magtimpi sa ganon. Kasi nga po, sabi ko nga sa inyo, kahit aso, minamahal natin. So, ang puso po natin, hindi po yan inclusive na porket mahal kita, hindi na ako makakaramdam ng pagmamahal sa iba. Lalo na, sabi ko nga po, may isang babae, malapit sa'yo, mabait sa'yo, walang issue kahit may asawa ka. Hindi ka humingi ng pera, hindi ka naman niya dinidemand na yung oras mo o iwanan mo yung family mo, matatrap ka po doon. Tama po kayo. Di ba? Kaya alam nyo, totoo yung sagot ni Sir Ome. Kulang yung programa natin. Aanyayahin uli natin siya sa ibang programa natin. Yan lang ang topic natin. Tama po, at walang papaliwanag iba. po So, natin. maganda to, sa pag dumating yung panahon na yon, yung usapin ng mga lalaki at usapin naming mga babae. Pero babalikan ko lang yung sinabi niya, kung repetitious na yung panluloko at pagluloko, iwan mo na. Ay, hindi niya siya yung iwan, let go mo na. Correct. Palayain mo na siya. Pero ako, sir, ganito lang ang akin. Lolos and lolas. Minsan kang lokohin, wala nang pangalawa.
Nililighten up ko lang ho yung ating discussion kasi alam ko mahal na araw na tayo, pero napakabigat nitong ating mga pinag-uusapan. Maraming salamat. We really appreciate po the way you enlightened our viewers sa ating programa, Lolos and Lolas, pero concern po ito ng buong pamilyang Opo. Pilipino. At gusto ko lang din hiramin ang salita ng Diyos galing sa Salmo. Ang sabi po, "The righteous call to the Lord and He listens. He rescues them from all their troubles. The Lord is near to those who are discouraged. He saves those who have lost all hope. Good people suffer many troubles, but the Lord saves them from them all." So napakaganda ho, nahihirapan tayo, nagdadalamhati tayo, pero nandun ang Diyos, nagpapadala ng mga tao na maaasahan at binibigyan tayo ng pag-asa para mahango doon sa sitwasyon na yon. And in our case today, ang naimbitahan natin ay isang taong hope giver, dala ng kanyang integridad, dala ng kanyang paniniwala sa Panginoong Diyos. So maraming salamat, Sir Ome, Thank at you rin kami po. pinaunlakan nyo. At sana marami pa tayong programang pagsamahan. Tip of the iceberg pa lang ang Opo. ating na-discuss, but very enlightening. At ngayon, hilingin naman po natin ang panalangin sa ating pagtatapos. Hilingin naman natin ang panalangin or intercession ni Mother Teresa to save us from divided families. Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. A prayer by Mother Teresa for divided families. O God, Father of all people, you call us all to carry love where the poor are downtrodden, joy where the church is discouraged, reconciliation where people are separated, father from son, mother from daughter, husband from wife, those who believe from those who don't believe, the Christians from his unloved Christian brother. You prepare our way so that the wounded body of Christ, your church, may become the leaven for the community of the poor on earth and for the entire family of mankind. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. So hindi po tayo dito nagtatapos. Meron pa po tayong mga susunod na Lunes kung saan hinahanap natin, naway matagpuan natin ang pag-asa sa gitna ng pagdadamhati ng bawat isa sa atin. Muli, maraming salamat, Mr. Romeo Yap. Thank you We'll din po. see you again next Monday. Bye-bye!